Nahaharap pala sa patong-patong na kaso itong NBI John Mark S. Calilong na iniharap ng prosecution bilang unang witness para daw sa authentication ng video na kung saan nasabi ni Vice President Sara Duterte yung mga katagang papatayin kung siya ay papatayin. Ngayon, basahin natin 'tong balita na 'to dahil parang itong si Kalilong ay ginagamit or ginamit para maging witness or expert witness ng prosecution. Alam natin na itong administrasyong ito, kung meron kang kaso, yun ang gagamitin sa'yo para gipitin ka at gawin yung gusto nila, 'di ba? At at yung isang content creator na binalak di umano na gamitin laban kay Vice President Sara Duterte. Basahin muna natin 'to. Ibinulgar ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ang umano'y mga reklamong kinahaharap ni NBI Agent John Mark S. Calilong na iniharap ng House Prosecution bilang expert witness. Expert witness, 2 weeks training or at least seminar sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang online broadcast, sinabi ni Rodriguez na nakatanggap umano siya ng kopya ng isang joint complaint affidavit with motion for preventive suspension na inihain sa Office of the Ombudsman laban kay Calilong. So, meron ng motion for preventive suspension dahil sa mga pinaggagawa nito. So, itong si Agent John Mark S. Calilong, yung nagpapanggap na expert, ay nahaharap sa patong-patong na kaso. Ang kaso ay hindi biro-biro, arbitrary detention, delaying release, search warrant maliciously obtained, and abuse in the service of those legally obtained, searching domicile without witness, falsification by public officer, employee or notary or ecclesiastical ministry, perjury, robbery, extortion, theft. Mabibigat ang mga kasong ito. So, kung meron pa lang siyang mga hinaharap na kasong ganito at meron na palang motion for preventive suspension, hindi biro ang mga kasong ito, di ba? Pero hanggang ngayon, hindi pa siya nasususpend. Correct? Di ba? Samantalang yung senador na di umano ay tumanggap lang or hindi di umano ay tumanggap lang ng donation, ayun, nakakulong dahil sa kasong plunder. Samantalang ito, mabibigat din ang mga kasong kinakaharap nito. Kahit suspension man lang, wala. Si Aplaska, suspendido and then tinanggal. Bakit ito hindi pa nasususpend? Kasi parang ginamit ito. O sige, mag-witness ka para laban kay Sara Duterte para yung mga kaso mo maglahong parang bula. Parang Joel Villanueva at Chis Escudero. Samantalang yung mga kakampi nila, naglalahong parang bula yung mga kaso. Yung mga kalaban naman nila, isa-isang nasasampahan ng kaso, napakabilis at nakukulong. Selective justice. Tama yung isinigaw ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo nung sila ay nagrally. Di ba? Tuloy natin to. Ayon kay Rodriguez, ang reklamong tinutukoy ay may kasamang motion for preventive suspension at naglalaman umano ng iba't ibang alegasyon sa paglabag ng revised penal code at iba pang batas. Grabe, patong-patong. Pero syempre, kakampi ka, gagamitin ka, protektado ka, huwag kang mag-alala. Question din niya
ang pagharap ni Kalilong bilang expert witness sa House of Prosecution sa impeachment proceeding at sinabi niyang dapat umanong naipaalam sa impeachment court ang mga reklamong kinahaharap nito. Well, siguro wala namang koneksyon doon sa pagte-testify niya sa kanyang mga kaso. Pero ang problema kasi dito, may isa falsification by public officer. Expert sa falsification. Kung titignan kasi natin, yung screen recording na sinasabi niya, corrupted. Wala kang makikitang date, wala ka ring makikitang oras kung kailan niya ni-record yung video na sabi niya na inimbestigahan niya pagkatapos lamang ng ilang sandali o siguro oras, same day na nung lumabas yung video na yon, yung live streaming na yon, ni-record niya. Di ba? It's a total waste of time presenting him to be an expert na hindi naman pala. Tapos hindi binanggit dito na meron pala siyang kinahaharap na mga kaso. Again, for me, hindi masyadong konektado yung mga kasong kinahaharap niya sa kanyang pagte-testify patungkol sa ginawa niyang investigation. Pero, tainted yung kanyang credibility dahil marami siyang kasong kinahaharap. Pero again, innocent until proven guilty. Problema ngayon, paano natin mapapatunayan kung ginawa niya nga yan o hindi yung mga kasong inihain o kinahaharap niya? Kasi kakampi naman sila. Baka naman ito ay parte ng kondisyones na mag-witness ka, mabubura, maglalahong parambula yung mga kaso mo. Baka naman ganon yung nangyari. Kasi meron tayong babasahin nga mamaya na isang content creator na naglabas ng kanyang saloobin patungkol dito sa NBI agent na ito. So, puntahan na lang natin yung content creator na yon. O eto, ibinahagi ng content creator na si Mike Romero ang umano'y ginawa sa kanyang paghuhuli ni NBI Senior Agent Kalilong na walang warrant o kautosan mula sa korte. So, itong sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez na mga kaso niya na ito yung obtaining search ito. Searching domicile without witness. 'Di ba? O kaya abuse in the service of those legally obtained or maliciously obtained. Wala nga siyang 'di ba? Arbitrary detention. 'Di ba? Parang ito 'yon. Itong content creator na ito ay hinuli daw na walang warrant o kautusan mula sa korte. Sa kanyang post, sinabi ni Romero na nagpanggap umano si Kalilong na magpapagawa ng laptop sa kanya. Si Kalilong, wrong spelling tong Kalilong dito, boy. Anyway, alam naman natin the same person. Si Kalilong ang unang witness na prinisenta ng House of Representatives sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito na, ayon kay Romero, matagal na umano siyang may kutob lang naman, na gusto siyang gawing witness laban kay Duterte dahil sa akusasyon na pinagbantaan niya ng buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Their plan was essentially to use me as witness against Vice President Duterte. However, the plan failed because they moved in before fully conducting a background check on me. They realized they couldn't proceed with their scheme as intended, ani Romero. Matatandang hinuli ng operatiba ng NBI si Romero dahil sa post na umano'y banta kay Pangulong Marcos Jr. So siya yan. So parang kinausap siya, hindi, ganito. Meron siyang post na pinagbabantaan si Bongbong Marcos. Okay. Ngayon, hinuli siya ng walang warrant. So, at that point, for me,
gigipitin na naman siya. Mag-witness ka, kung hindi, kakasuhan ka din dahil nagbanta ka kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba yung relevance? Bakit gusto nilang kunin na witness yung isang content creator, yung isang ordinaryong mamamayang Pilipino laban kay Vice President Sara Duterte? Ito ay merong kinalaman sa pagiging violent in nature daw ni Sara Duterte, ni VP Sara Duterte. Paano gossip? Kasi ipapakita nila or baka malamang sabihin nitong Mike Romero na nakita ko kasi or narinig ko kasi si Vice President Sara Duterte na sinabi niya na kung siya ay meron na siyang kinausap na tao para hindi titigil hanggat hindi niya magurgur si Martin, si Lisa at si Bongbong. Yun kasi yung naging motivation ko para maipost ko din yung gusto ko na gurgurin din or binantaan ko na gugurgurin si Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang yun. Gusto lang nilang i-connect na ang epekto ng pagsasabi ni Vice President Sara Duterte sa mga salita na yon ay mali ang maging epekto sa mga ordinaryong Pilipino na hindi magandang impluwensya si Vice President Sara Duterte sa mga ordinaryong Pilipino dahil sa kanyang mga sinabi. Yun lang yun. So, itong si Kalilong, maraming mga kaso. Hindi kaya ginagamit lang itong si Kalilong na witness, di umano, expert witness, di umano, para laban kay Vice President Sara Duterte. Siya yung nag-authenticate, siya yung nag-investigate, pero may question na naman tayo doon. Again, uulitin ko, na natural at normal na kasi na nakikita ng taong bayan yung ginagawa ng gobyernong ito. Kung may kaso ka, gagamitin sa'yo para idiin mo, gamitin ka against doon sa mga kalaban ng gobyerno. Very convenient kasi yun. Kasi hawak nila ang bit. Ombudsman, DOJ, di ba? Hawak nilang bit. Kayang-kaya nilang gawin yun. Kayang-kaya nilang ikaw ay iabsuelto. Basta ba kumampi ka sa kanila at siraan mo o magamit ka para siraan yung kalaban ng administrasyong ito. The same with this Mike Romero. Meron siyang post, nagbanta siya kay Pangulong Bongbong Marcos, hinuli siya ng walang warrant, and then malamang sa malamang, yun yung gagamitin laban sa kanya, wala ka ng kaso, tumestigo ka lang para laban para sa amin at laban kay Vice President Sara Duterte para maipakita na yung ginagawa o mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte ay hindi magandang impluensya. Sabihin na natin na hindi kasi yung impeachment na, yung removal from office, yung gustong gawin dito ng gobyerno. Alam natin na mahirap nang ma-convict si Vice President Sara Duterte. Gayun pa na ang sinasabi ni Win Gatchalian, ang sinasabi ni Chis Escudero na 16 talaga yung threshold para ma-convict na guilty si Vice President Sara Duterte. Wala na yun. And kung mapapansin ninyo, hindi na nila kinontest, wala man lang silang sinabi sa mga opening statements, sa mga arguments, although sabi naman na pag-uusapan pa yon at a later date, mapagdedebatehan pa yon. Pero sa tingin at nakikita ko, hindi yun magbabago, 16. So, malabo talaga na meron ng conviction
na makakaroon ng conviction si Vice President Sara Duterte. Kaya ang ginagawa nila ngayon with all their might and power na gusto nilang masiraan yung kredibilidad ni Vice President Sara Duterte ay bumagsak para masira siya sa mata at isip ng taong bayan. Para kapag dumating yung 2028, mag-iisip yung mga tao, ganito pala si Vice President Sara Duterte, 'di ba? So, yun pa rin ang inaasahan nila. Yung siraan at siraan at siraan na lang si Vice President Sara Duterte para just in case gumana yung plano nila na yan, just in case makabawas ng mga taong supporter ni Vice President Sara Duterte, yun na yung panalo nila. Pero papayag ba tayo na magpaloko sa mga ginagawang taktika ng administrasyong ito? Masiraan lamang si Vice President Sara Duterte at hindi manalo sa 2028. Sa tingin ninyo, matatalo ba o mananalo pa rin si Vice President Sara Duterte sa kabila ng lahat ng mga paninirang ginagawa nila sa kanya? Ang hindi maisip, hindi ko alam, matagal na sila dito sa laro ng politika. Pero alam mo, yung underdog, kung sino yung inaatake, kung sino yung kinakawawa, mas malaki yung chance na yun yung suportahan ng mga Pilipino. Huwag niyong tatandaan, aping-api din si Bongbong Marcos ng mga kakamping, 'di ba, ng oposisyon noong kampanya. Pero siya pa rin yung nanalo. Ganon din ang ginawa kay Vice President Sara Duterte. Kung ano-anong mga paninira kaliwat kanan, 'di ba? Atake dito, atake doon, mainstream media, vloggers, pero sila pa rin ang nagwagi. Siguro or malamang mauulit na naman 'yan. Kasi tignan niyo naman, simula magdadalawang taon na atake ng atake, sira ng sira kay Vice President Sara Duterte, pero nananatili pa rin siya sa taas ng mga surveys. Oh, 'di ba? So, nagsasayang sila ng napakaraming pera para lamang siraan kung sino-sinong mga vloggers ang binabayaran. May kilala ako kung sino-sinong mga mainstream media ang ginagamit. Pero, wa-epek, sayang pera. Hindi nyo na lang sana kinurakot. Isinerbisyo nyo na lang sana sa taong bayan. Mas bumango pa yung pangalan ninyo kesa sa mga nagbabayad kayo ng mga walang dignidad na mga vloggers, walang pakialam sa sa tax ng Pilipino na tinatanggap nila. Punyeta, pinapakain sa pamilya. Di ba kayo nandidiri? Tinatanggap nyo yung bayad sa inyo ng mga politiko para siraan si Vice President Sara Duterte. Pinapakain nyo, pinapalamon ninyo sa pamilya nyo, sa mga anak ninyo, mga bayarang media, mga bayarang vloggers, yaks, nakakadiri, nakakasuka. Ibinubuhay ninyo sa pamilya ninyo yung galing sa pera ng taong bayan. Ang dudumi nyo.